Sa isang maliit na nayon sa gitna ng kabundukan, nakatira si Aling Ros, isang babaeng kilala sa buong barangay bilang masipag at matatag. Mag-isa siyang namumuhay sa isang maliit na kubo, napapaligiran ng palayan at ilang punong mangga. Kahit na mahirap ang buhay, madalas siyang may ngiti sa labi at handang tumulong sa sinumang nangangailangan. Kilala rin siya sa kanyang matibay na paninindigan, hindi basta-basta natitinag. Kahit na ang mga problema ay tila umaagos mula sa lahat ng direksyon. Isang araw, dumating sa nayon si Kapitan Manuel, ang kinatawan ng batas sa kanilang lugar. Bagama, di may awtoridad siya. Marami ang nagsasabi na madalas niyang abusuhin ang kapangyarihan. May dala siyang mga patakaran at kautusan na, sa tingin ng marami, ay hindi patas sa mga simpleng tao tulad ni Aling Rosa. Nangyari ang unang tensyon sa pagitan nila, nang magtangkang ipatupad ni Kapitan Manuel ang pagbabawal sa ilang tradisyon sa nayon, kabilang ang pagtitipon ng mga kababaihan sa gabi para magbahagi ng kanilang mga alalahanin at tagumpay. Si Aling Rosa, bagaman simple ang pamumuhay, ay may paninindigan na hindi basta-basta mawawala. Lumapit siya kay Kapitan Manuel. Tahimik ngunit matapang ang boses. Kapitan, ani niya, ito po ang aming nakasanayan sa loob ng maraming taon. Hindi po kami lumalabag sa batas. Ngunit ito ang nagdudulot sa amin ng pagkakaisa at lakas. Ngunit hindi naging madali ang pakikipagtalo. Ramdam ng lahat ng nakapaligid na may tensyon sa hangin ng bawat salita ni Aling Rosa at Kapitan Manuel ay tila-tila bato na bumabagsak sa tahimik na kalye ng nayon. Dumating ang mga saksi, mga kababayan na dating natakot na magsalita, ngunit ngayon ay nakatitig at nakikinig sa bawat sagot ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng determinasyon, ang kanyang tinig, matatag at puno ng damdamin. Lumipas ang mga araw, at unti-unting kumalat ang balita sa buong barangay tungkol sa tapang ni Aling Rosa. Sa kabila ng mga pananakot, hindi siya umatras. Sa halip, ginamit niya ang kanyang talino at malasakit upang makipag-usap sa bawat isa mga kapwa mamamaya, mga matanda, at kahit mga kabataan upang ipaliwanag ang kahalagahan ng kanilang tradisyon. Bawat pulong ay puno ng damdamin. May halong luha at tawanan. May halong galit at pag-asa. Sa isang gabi, naganap ang pinakamalaking pagtatalo sa harap ng munisipyo. Si Kapitan Manuel ay matatag ang tindig. Dala ang kanyang dokumento. Ngunit si Aling Rosa ay mas handa. Hindi ko po kayo pinipilit na baguhin ang batas, Kapitan, sabi niya. Ngunit, kailangan pong kilalanin ninyo ang karapatan ng bawat isa sa amin. Kami po ay tao rin, at may karapatang ipaglaban ang aming pamumuhay nang hindi natatakot. Dumating ang mga saksi mula sa barangay, mga magsasaka, tindera sa palengke at kahit ang mga kabataan at isa-isa silang nagpahayag ng suporta kay Aling Rosa. Ang boses ng nayon ay naging iisa. At sa pagkakataong iyon, tila napansin ni Kapitan Manuel na hindi sapat ang kapangyarihan upang patahimikin ang damdamin ng tao. Hindi natapos ang laban sa isang araw lamang. Nagpatuloy ang mga pag-uusap, mga debate, at mga pagpupulong. Ngunit, sa bawat pagkakataon, mas lumalakas ang paninindigan ni Aling Rosa. Ipinakita niya sa lahat na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ranggo o titulo, kundi sa tibay ng puso at sa tapang na ipaglaban ng tama. Sa huli, sa harap ng buong barangay at sa kabila ng matinding tensyon, napilitan si Kapitan Manuel na kilalanin ang katotohanan. Si Aling Rosa, ang nag-iisang babae mula sa nayon, ay hindi basta-basta matitinag. Siya ay nanalo hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng katapangan, karunungan, at malasakit sa kanyang mga kababayan. Mula noon, si Aling Rosa ay naging simbolo ng tapang at hustisya sa kanilang nayon. Ang kanyang kubo, ang mga palayan, at ang mga punong mangga sa paligid nito ay hindi lamang tahanan kundi alaala ng isang babaeng nag-iisang tumindig laban sa isang kinatawan ng batas, at nanalo sa pamamagitan ng puso ng kanyang komunidad. Lumipas ang ilang linggo matapos ang malaking pagtatalo sa munisipyo at tila nagkaroon ng katahimikan sa nayon, ngunit ang katahimikan na ito ay puno ng bagong pag-asa at pagbabantay. Hindi nagbago ang simpleng pamumuhay ni Aling Rosa, ngunit ramdam niya ang pagtingin ng bawat isa sa kanya hindi bilang simpleng babae lamang, kundi bilang haligi ng kanilang komunidad. Isang umaga, habang nag-aalaga siya ng mga gulay sa kanyang maliit na taniman, dumating ang batang si Mateo, anak ng kapitbahay, na may luha sa mata. Aling Rosa, sambit niya, may problema po sa amin sa bukid. Pinagbawal po ng bagong alituntunin ang pag-aani ng ilang tanim sa aming lupa kahit ito po ay sariling sakahan namin. Tumango si Aling Rosa.
at sa kanyang mga mata ay may alab na pagkabahala. Ngunit kasama rin ang determinasyon. Huwag kang mag-alala, Mateo. Sama-sama nating lalapitan ang tamang daan. Hindi ka nag-iisa. Dumaan sila sa daan papunta sa bahay ng barangay, kung saan muling naghihintay si Kapitan Manuel. Ngayon, may dalang mga dokumento, si Aling Rosa, mga ebidensya, testimonya, at mga patunay na ang batas ay hindi dapat labagin ang karapatan ng mga tao. Kapitan, ani niya sa mahinahong tinig, ngunit puno ng paninindigan. Ito po ang mga katibayan na ang aming ginagawa ay hindi laban sa batas, kundi laban lamang sa mga patakaran na hindi akma sa buhay namin. Ngunit hindi agad sumuko si Kapitan Manuel. Aling Rosa, sabi niya, mabuti ang intensyon mo, ngunit may proseso ang batas. Kailangan nating sundin iyon. Ngumiti si Aling Rosa. Ngunit ang ngiting iyon ay may kasamang lakas at katiyakan. Kapitan, nauunawaan ko po iyon. Ngunit may mas malalim na batas na dapat nating sundin ang batas ng katarungan at tao. Kung susundin po natin ang tama, makakahanap tayo ng paraan na parehong patas para sa lahat. Habang nag-uusap sila, nakapaligid ang mga tao sa barangay. Ang mga kabataan ay nakatingin, nakikinig sa bawat salitang binibigkas ni Aling Rosa. Ang mga matanda, na dati way natatakot, ay may bagong tapang sa mga mata. Ang bawat salita niya ay nagiging tulay sa pagitan ng nakasanayang takot at bagong pag-asa. Dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Habang naglalakad pa uwi si Aling Rosa kasama si Mateo, bigla silang sinalubong ng isang grupo ng kababayan na dala ang mga ani mula sa bukid, mga prutas, gulay, at iba pang produkto. Aling Rosa, sabi ng isa sa kanila, ito po ang patunay na hindi namin titigil sa paggawa ng tama. Kayo po ang aming gabay. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Aling Rosa ang bigat ng responsibilidad. Ngunit, ramdam din niya ang init ng suporta at pagmamahal ng komunidad. Napagtanto niya na ang laban ay hindi lamang laban niya, ito ay laban ng bawat isa sa kanila. Nayon, kinabukasan, muling nagtipon ang buong barangay sa harap ng munisipyo. Ang tensyon ay mas mataas kaysa dati. Ngunit ang tapang ni Aling Rosa ay mas malinaw kaysa kailanman. Muli niyang nilahad ang katotohanan, ang mga patunay, at ang damdamin ng bawat tao sa nayon. Sa bawat pangungusap niya, ang mga mata ng mga tao ay lumiwanag, may halong pag-asa at pananalig na ang tama ay mananaig. Sa huling sandali ng pagtatalo, napansin ni Kapitan Manuel na hindi na siya nakatayo laban sa damdamin at pagkakaisa ng nayon. Huminga siya ng malalim, at sa unang pagkakataon, may paggalang siyang sinabi, Aling Rosa, kayo ay tama, at ang nayon na ito ay may karapatan sa sariling tinig. Kami ay magtutulungan upang makahanap ng tamang solusyon. Si Aling Rosa, sa kanyang simpleng anyo at tahimik na tapang, ay ngumiti lamang. Ngunit sa ngiting iyon ay naroon ang tagumpay na higit pa sa anumang titulo o parangal, ang tagumpay ng puso, ng komunidad, at ng katarungan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa nayon. Ngunit may bagong simula. Ang bawat pag-aani, bawat pagtitipon, at bawat maliit na gawain ay may halong pasasalamat at paggalang sa tapang ni Aling Rosa. Siya ang naging halimbawa na sa simpleng buhay, sa simpleng puso, maaaring manalo laban sa kahit sino, basta may katapangan at malasakit sa kapwa. Isang hapon, habang naglilinis si Aling Rosa ng maliit niyang hardin, napansin niyang may lumapit na matandang lalaki mula sa kabilang baryo. Ang lalaki ay may bitbit na lumang kahon na puno ng dokumento at litrato. Aling Rosa, mahina ngunit may pangungusap na puno ng paggalang ang boss niya. Ito po ang mga alaala ng nayon at mga karapatan ng aming mga ninuno. Alam ko po ang ginawa ninyong tama para sa inyong komunidad, at nais ko pong ibahagi ito sa inyo. Dahan-dahang binuksan ni Aling Rosa ang kahon, at nakita ang mga lumang dokumento, mga kasulatan ng lupa, mga pahintulot ng pamayanan, at larawan ng mga nakaraang lider ng nayon. Ang bawat pahina ay tila sumasalamin sa kasaysayan, sa hirap at tagumpay ng mga nakaraang henerasyon. Sa bawat dokumento, naramdaman ni Aling Rosa ang bigat at halaga ng kanyang paninindigan, hindi lamang para sa kanya kundi para sa lahat ng susunod na henerasyon. Dumating ang gabi, at nagtipon ang mga tao sa maliit na plaza sa gitna ng nayon. Si Aling Rosa ay nakatayo sa gitna, tahimik ngunit may ningning sa mata. Mga kababayan, simula niya, ang laban natin ay hindi nagtatapos sa iisang panalo. Ito ay patuloy na pagmamahal sa ating nayon, respeto sa ating kultura, at proteksyon sa ating karapatan. Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel sa pagpapatuloy ng tama. Isa-isa,
Ang mga tao ay lumapit sa kanya, mga magsasaka, tindera, guro, at kabataan. Nagpapasalamat sila. Nagbabahagi ng kanilang sariling kwento ng hirap at pakikibaka, at sa bawat salaysay, lumalakas ang pagkakaisa ng komunidad. Isang batang babae ang lumapit at may kaunting pangamba sa tinig. Aling Rosa, sabi niya, paano po ninyo nagagawa na maging matapang? Kahit minsan ay natatakot din kayo. Ngumiti si Aling Rosa at hinawakan ang kamay ng bata. Anak, sagot niya. Ang tapang ay hindi ibig sabihin na walang takot. Ang tapang ay ginagawa mo pa rin ang tama kahit natatakot ka. At kapag kasama mo ang iba, mas madali ang laban. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Aling Rosa ang tunay na diwa ng kanyang laban, hindi para sa sariling kapangyarihan o papuri, kundi para sa bawat buhay na nakasalalay sa kanilang nayon. Ang bawat tanim sa bukid, bawat bata sa daan, at bawat pamilyang may simpleng tahanan ay naging bahagi ng kanyang tagumpay. Kinabukasan, dumating si Kapitan Manuel sa kubo ni Aling Rosa. Ngayon, may ibang anyo ang kanyang tindig. Hindi na puno ng gayit o kayabangan, kundi may paggalang at pag-unawa. Aling Rosa, sabi niya, natutunan ko po na ang batas ay dapat magsilbi sa tao, hindi ang tao sa batas. Maraming salamat po sa pagtuturo ng tama. Ngumiti si Aling Rosa, ngunit tahimik lamang. Alam niya na ang tunay na gantimpala ay hindi galing sa salita ng isang opisyal, kundi sa pagbabago at pagkakaisa ng kanyang komunidad. Mula sa araw na iyon, nagpatuloy ang buhay sa nayon. Ang mga pag-aani ay mas masagana. Ang pagtitipon ng komunidad ay mas masaya. At bawat tao ay may bagong pag-asa sa kanilang puso. Si Aling Rosa, sa kanyang simpleng kubo at tahimik na pamumuhay, ay nanatiling haligi ng lakas at katarungan, isang babaeng nag-iisa. Ngunit higit sa lahat, hindi kailanman nag-iisa sa puso ng nayon. Ilang araw matapos ang pagbisita ni Kapitan Manuel, napansin ni Aling Rosa na may kakaibang tensyon sa tabi ng ilog. Ang tubig ay malinaw, ngunit may amoy ng kemikal, at ilang isda ang patay na nakalutang. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa pinagmulan, at nakita ang ilang lalaking nagtatrabaho sa malapit na minahan. Ano ang nangyayari rito? Sigaw niya, habang ramdam ang galit at pangamba sa dibdib. Isang lalaki ang lumapit, may matigas na tingin. Hindi po ninyo kami pwedeng hadlangan, Aling Rosa. Ito ang aming trabaho. Bahala na kayo sa sariling buhay. Hindi nag-atubiling tumayo si Aling Rosa. Hindi ako susuko, ani niya. Matatag ang tinig. Hindi ninyo pwedeng sirain ang aming lupa at ang buhay ng mga tao dito. Ang nayon ay may karapatan. At hindi kayo makakaligtas sa inyong ginawa nang hindi kami maninindigan. Muling bumalik si Aling Rosa sa barangay at ipinatawag ang mga kababayan sa isang agarang pulong. Ang bawat tao, mula sa matatanda hanggang sa kabataan, ay dumating, dala ang kanilang galit, pangamba at pag-asa. Sa harap ng lahat, ipinakita niya ang mga patunay, mga litrato, dokumento, at mga patunay mula sa mga saksi sa ilog. Hindi ito laban lamang sa iilang tao, sabi niya, kundi laban sa kabuuang kinabukasan ng ating nayon. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mawawala ang lahat na mahal natin. Ang mga kababayan ay nagulat sa tapang ni Aling Rosa, ngunit ramdam nila ang katotohanan ng kanyang salita. Isa-isa silang nagbahagi ng kanilang karanasan, ang pagkasira ng lupa, ang pagkawala ng isda, at ang takot na unti-unting bumabalot sa kanila. Sa bawat kwento, mas lumalakas ang pagkakaisa at determinasyon ng nayon. Muling humarap si Kapitan Manuel sa sitwasyon, ngunit ngayon, hindi na lamang siya isang opisyal na nag-utos. Nakita niya ang tunay na epekto ng kanyang mga patakaran at ng kapabayaan sa kapaligiran. Aling Rosa, mahina ngunit may paggalang ang kanyang tinig. Nakikita ko na tama ka. Hindi ko dapat hinayaang mangyari ito. Dahil sa paninindigan ni Aling Rosa at suporta ng komunidad, napilitang itigil ang operasyon ng minahan sa gilid ng ilog. Nagkaroon ng komite na binuo ng mga kababayan upang bantayan ang kalikas at tiyakin na mananatiling ligtas at malusog ang kanilang lupain. Sa gabing iyon, nagtipon ng buong barangay sa plaza, hindi lamang upang magpasalamat, kundi upang ipagdiwang ang tagumpay. Ang hangin ay puno ng halakhak, awit at kwentuhan. Si Aling Rosa, sa kanyang tahimik ngunit matatag na paraan, ay nanatiling simbolo ng tapang, malasakit, at katarungan. Ngunit sa kanyang dibdib, alam niya na ang laban ay hindi pa rin natatapos. Ang mundo ay patuloy na puno ng hamon at pagsubok, ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas pinatatag niya ang puso ng kanyang komunidad. Isang babaeng nag-iisang nakatayo, ngunit hindi kailanman nag-iisa sa damdamin at puso ng kanyang mga kababayan. Isang gabi,
Habang tahimik ang nayon at ang buwan ay nagpapailaw sa mga palayan, naupo si Aling Rosa sa harap ng kanyang kubo. Ang hangin ay malamig at may halong amoy ng bagong bukid. Sa kanyang isip bumabalik ang mga alaala ng kabataan niya, ang hirap, ang gutom, at ang mga panahong halos mawala na siya ng pag-asa. Ngunit sa bawat alaala, ramdam niya ang lakas na bumabalik sa kanya, ang tapang na unti-unti siyang humubog para sa laban na kinaharap niya ngayon. Naalala niya ang kanyang ina, si Aling Teresa, na laging nagsasabi, "Rosa anak, kahit gaano kahirap, tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng pera o titulo. Ito ay nasusukat sa tibay ng puso mo at sa tapang mong ipaglaban ng tama." Ngumiti si Aling Rosa sa sarili. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang ilaw sa gitna ng dilim. At kahit na nag-iisa siya noon sa buhay, natutunan niyang hindi siya kailanman nag-iisa sa kanyang laban. Ang nayon, ang mga tao, at ang kanyang sariling puso ay kasama niya sa bawat hakbang. Kinabukasan, muling nagtipon ang barangay sa tabi ng ilog. May dala silang mga kagamitan upang linisin ang mga nabanggit na polusyon, at bawat isa ay may dala ring kwento at malasakit. Ang mga bata ay naglalaro sa gilid, habang ang matatanda ay nagtuturo kung paano panatilihing malinis at ligtas ang tubig. Si Aling Rosa ay namumuno, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Pinapakita ang kahalagahan ng sama-samang pagkilo. Habang nagtatrabaho, may isang batang lalaki ang lumapit kay Aling Rosa. May hawak na maliit na isda. "Aling Rosa," sabi niya, "ang isdang ito po ay buhay pa rin. Tulad po ninyo, hindi sumusuko kahit mahirap." Napangiti si Aling Rosa at hinawakan ang maliit na isda. "Tama ka anak, tulad natin, ang buhay ay patuloy at kailangang ipaglaban ang tama. Kahit maliit ang hakbang, mahalaga ito." Sa paglipas ng oras, unti-unting naging malinis muli ang ilog. Ang mga isda ay unti-unting bumalik, at ang mga tanim sa paligid ay muling lumakas. Ang komunidad ay ramdam ang tagumpay hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa damdaming buo at pagkakais. Isang hapon, habang nagpapahinga si Aling Rosa sa ilalim ng punong mangga, dumating si Kapitan Manuel. Ngayon, may dalang bagong plano at proposal para sa proteksyon ng nayon. "Aling Rosa," mahina ngunit may kasamang ngiti, "natutunan ko po ang halaga ng pakikinig at pagtutulungan. Sana po ay tulungan ninyo kami na itaguyod ang tamang hakbang para sa lahat." Tumango si Aling Rosa. "Kapitan," sagot niya, "hindi ito laban na iisa. Kapag tayo ay nagtutulungan, mas madali nating mapanatili ang tama at katarungan para sa lahat." At sa mga sandaling iyon, ramdam niya na ang laban ng nag-iisang babae mula sa nayon ay nagbunga ng matibay na pagkakaisa. Hindi lamang sa loob ng barangay kundi sa puso ng bawat tao sa paligid niya. Ang kanyang tapang at determinasyon ay naging liwanag sa gitna ng hamon, at sa bawat araw patuloy niya pinapalakas ang diwa ng kanyang komunidad. Isang paalala na sa bawat pagsubok may pag-asa at may tagumpay para sa mga taong may puso at tapang. Isang hapon, habang naglalakad si Aling Rosa sa gilid ng bukid, napansin niya ang ilang kabataan na nagtatangkang sirain ang mga tanim ng kanilang kapitbahay. Lumapit siya ng tahimik, ngunit matatag ang tinig. "Mga bata," ani niya, "huwag kayong gumanti sa sama ng loob. Ang paggawa ng mali ay hindi magdudulot ng tama. May mas maayos na paraan para maipahayag ang nararamdaman." Ngumiti ang isa sa mga bata, may halong hiya at pag-asa. "Aling Rosa, natatakot po kami minsan dahil may mga tao na pinipilit kaming sumunod sa mali. Pero gusto po naming matuto." Hinawakan ni Aling Rosa ang kanilang mga kamay. "Anak, ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng kamao, kundi sa lakas ng puso at isip. Kapag natutunan ninyong pumili ng tama, kahit mahirap, iyon ang magiging susi para sa mas magandang bukas." Mula sa araw na iyon, unti-unti nagbago ang kilos ng mga kabataan sa nayon. Nakita nila si Aling Rosa bilang huwaran, hindi lamang para sa matapang na babae laban sa batas, kundi bilang gabay sa tamang pag-uugali, respeto sa kapaligiran, at malasakit sa kapwa. Isang gabi, habang nagtitipon ang mga kababaihan sa maliit na kubo ni Aling Rosa, ibinahagi nila ang kanilang sariling kwento. Ang ilan ay nagkuwento ng hirap sa pamilya, ang iba ay ng takot sa kapangyarihan ng mga opisyal, ngunit lahat ay nagkaroon ng pag-asa dahil sa tapang ni Aling Rosa. "Kaya pala po kayo nanalo?" ani isa sa kanila. "Dahil hindi lamang kayo naglaban para sa sarili, kundi para sa lahat ng nakapaligid sa inyo." Ngumiti si Aling Rosa, at sa kanyang mga mata ay may halong kalungkutan at kaligayahan. "Tama po," sagot niya.
Ang laban ay hindi para sa akin lamang. Ito ay para sa nayon, para sa bawat bata. At sa bawat pamilyang nais, makamit ang tama at makatarungan. Kinabukasan, isang malakas na bagyo ang dumating sa nayon. Bumuhos ang ulan, at ang hangin ay tila gustong sirain ang lahat ng tanim at bahay. Ngunit sa gitna ng unos, si Aling Rosa ay hindi nag-atubiling tumulong. Nagligtas siya ng ilang bata mula sa baha, nagdala ng pagkain at payo sa matatanda, at tiniyak na ang lahat ay ligtas. Nakita ng buong barangay ang tunay na lakas ni Aling Rosa, hindi lamang sa pakikibak laban sa batas, kundi sa pakikibaka sa hirap at panganib ng buhay. Ang kanyang tapang ay nagbigay ng lakas sa iba, at sa bawat aksyon niya, mas lumalakas ang pagkakaisa ng komunidad. Matapos ang bagyo, nagtipon muli ang nayon sa plaza. Ang mga tanim ay napinsala, ngunit ang mga puso ay mas matibay kaysa dati. Ang bawat isa ay nagtulungan, naglinis, nag-ayos, at sa bawat ngiti, ramdam ang pasasalamat at pagmamahal sa babaeng nag-iisang nanindigan para sa kanila si Aling Rosa. Matapos ang bagyo, ang nayon ay nagising sa bagong umaga. Ang araw ay sumikat ng maliwanag, na tila bumabati sa bawat tao na may bagong pag-asa. Ngunit si Aling Rosa ay hindi nagpapahinga. Alam niyang ang tunay na laban ay hindi natatapos sa isang panalo o sa isang bagyo. Ang laban para sa tama, para sa komunidad, at para sa kinabukasan ng kanilang nayon ay patuloy. Naglakad siya sa paligid ng barangay. Tinulungan ang mga magsasaka na ayusin ang kanilang mga tanim, ang mga kabataan na ayusin ang kanilang mga bahay, at ang mga matatanda na muling maramdaman ang seguridad sa kanilang sariling tahanan. Sa bawat hakbang, ramdam ng lahat ang kanyang dedikasyon, hindi lamang bilang leader, kundi bilang kaibigan at tagapangalaga ng kanilang lahat. Lumapit sa kanya si Mateo, ang batang dating lumapit sa kanya sa unang tensyon sa bukid, at iniabot ang isang maliit na florera na puno ng mga bulaklak. Aling Rosa, sabi niya, ito po ang aming munting pasasalamat. Salamat po sa hindi ninyo pagsuko. Ngumiti si Aling Rosa, at sa kanyang tinig ay may halong galak at seryosong pangaral. Mateo, hindi lamang ako ang nagtagumpay. Lahat tayo dito ay nagtagumpay dahil sa ating pagkakaisa, dahil sa ating malasakit sa isa't isa. Ang laban ay hindi natatapos sa akin, tayo ang magpapatuloy nito sa araw-araw na gawain. Sa plaza, nagsalita si Aling Rosa sa buong barangay, at ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaabot sa bawat puso. Mga kababayan, ang laban para sa tama, para sa hustisya, at para sa kinabukasan ng ating nayon ay patuloy na kailangan. Huwag nating hayaang ang takot, kahirapan, o pang-aapi ay maghari sa atin. Sama-sama tayong kikilos, magsisikap, at ipaglalaban ang tama. Hindi sapat ang matapang na isa lamang, kailangan natin ang tapang ng bawat isa sa atin. Sa mga sandaling iyon, ramdam ng lahat ang lakas ng kanyang salita. Ang mga mata ng mga kabataan ay nagliliwanag ng inspirasyon. Ang mga matatanda ay may bagong pag-asa. At ang bawat puso sa nayon ay nabuo ng panibagong determinasyon. Ang isang nag-iisang babae mula sa nayon, na matagal lang nagtataguyod ng katarungan at malasakit, ay naging simbolo ng pagbabago at pagkakaisa. Si Aling Rosa, na dati way nag-iisa lamang sa kanyang kubo, ngayon ay hindi na nag-iisa. Ang nayon ay kanyang pamilya, at bawat isa sa kanila ay tagapangalaga rin ng tama at hustisya. At sa huli, sa harap ng buong komunidad, iniwan niya ang malinaw na mensahe, kung may isang bagay kayong natutunan mula sa akin, tandaan ninyo, ang lakas ay hindi nasusukat sa iisang tao. Ang lakas ay nasa pagkakaisa, sa malasakit, at sa tapang na ipaglaban ng tama. Sama-sama, kaya nating harapin ang kahit anong hamon. Kaya ngayon, simulan natin sa ating mga puso, sa ating mga tahanan, at sa ating nayon ang tunay na pagbabago. Huwag kayong matakot, tumindig kayo, ipaglaban ang tama, at huwag hayaang ang takot ang mamayani. At sa mga salitang iyon, ang nayon ay nagising sa bagong umaga, isang umagang puno ng tapang, pagkakaisa, at pag-asa. Ang nag-iisang babaeng mula sa nayon ay nanaig hindi sa lakas ng batas, kundi sa lakas ng puso ng bawat tao.